Yo, what's up, mga kamag? At magandang maulang umaga sa inyong lahat. At siyempre, ating mga kabatas at mga ka-UB. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa panibago nating video reaction. At ito na naman si Kong Marcoleta. Mukhang pa pinaimbestigahan yung RTIA kung totoong ito ay foundation nga ba. Well, tama naman si si Kong Marcoleta na paimbestigahan kung totoong foundation nga ito. Pero siyempre alam naman, halos lahat alam naman na ang RTIA ay foundation. Ngayon, kung foundation nga naman yan, dapat, 'di ba? Hindi sila nagpa-profit diyan. Bawal 'yon. 'Di ba? At kung hindi naman yan foundation, dapat nagbabayad ng tax. Tama ba? Kasi yung foundation tax-free yan, di ba? Okay, panoorin po natin kung ano yung nilalaman nitong video na to. Problema ko sa Meralco dyan eh. Opo. Bakit kinakailangan mag-tip ka pa kung paano ako magtitipid? Sa init ngayon, ibig mo sabihin, sasabihin niya sa akin, wag niyo munang paandarin ng mag-electric fan ka na lang. Alam mo, pag gumamit ka ng electric fan, ang binubuga niya, init din eh. yung humidity. Para pag hindi mo alam ang gagawin, magtitipid. Magbigay ka ng tip para ako makatipid. Ang gawin mo, ibaba mo yung presyo ng kuryente para... Si Nelson pa, pagbukas ng aircon, bubuksan pa yung ventilador. Sabay. Sabay. Para yung lamig. Totoo lang naman yung binubuga ng electric fan, init. So kung may aircon ka rin lang, hindi mag-aircon ka na. Mas mahal kasi magpa-hospital, guys. Di ba? Kaysa magbayad ng kuryente. Kaysa magpa-hospital tayo, kasi di ba? Kasi sakit makukuha natin dyan magbayad na lang tayo ng kuryente. Di ba? Umiikot. Pagkikintana, binuksan na Sinasabi ko sa iyo sino ba yung mga chairman ng mga committees sa energy? Binalta na po ngayon, Kong. Sino ba? Nagbago na ngayon. Sa Senate? Ay, oo nga, no? Kasi nagpalitan ng liderato ng Senado. Ang nakita... Bakit nga ba binitawan ni Rapi Tulfo yan? Hindi niya kaya? Dahil nga may boss? Yeah? Boss daw niya si Isa Channel 5 ba yun? Ako po ata pero ayaw ko kung ano kasi ang Senadora Pia Cayetano ata ako ang pumalit kay Senador Rapi Tulfo sa Senate Committee on Energy. Ayaw ko lang po kung anong mangyayari ngayon. And speaking of bagay na yan, Kong, may mga nagtatanong kasi sa atin, ito sana yaman din lamang nabanggit ninyo. Ano na daw ba, kasi nabanggit natin noong nakaraan, sa programa po ni Senador Rapi, meron siyang foundation na ginagamit, Nelson Ano ba yun? Yung Rapi Tulfo in Action Foundation ata, Kong. Para mapatibayan natin ang foundation yan, kinakailangan ay usisain ninyo. Opo. Dapat merong mag-represent sa programa natin. Sabihin natin, kami po ay galing sa taganang mamamayan, Opo. Net 25. Pwede po ba kaming makahingi ng duplikadong kopya ng GIS po ng Rapi Tulfo in Action? Oo. Para makita po natin yung inyong corporate paper, kung ano po yan, kung foundation po yan o hindi. Diba? Pwede bang gawin ng isang pribadong individual yan? Oo naman, kasi mga public documents ito Pwede pala. Pwede pala. Ano yan? Baka mamaya imbestigahan nga nila to. Pero sa SEC nyo pupuntahan. Susulat lang kayo na pwede po bang makahingi ng sabihin nating true copy, ang ganyan, certified true copy. Oo. Kasama na po dyan yung mga audited financial statements para po makita natin yung extent po ng transaction nila. Kasi kung foundation po yan, pangkaraniwan, mga donors po ang pinag-uusapan. So kahit hindi kayo incorporator o donors ng ganong foundation? Hindi naman yung kasi citizen ka naman Okay. Kasi lahat naman yan ay public document. Opo. Para lang masuri ninyo kung talagang... kasi legit.
Sinasabi ninyo foundation. Baka naman ang nakalagay doon, hindi naman foundation. Ngayon, kung foundation, ang pagkakaalam ko kasi, Jen, pag foundation, pwede kang tumanggap ng mga donors. Yes po naman. Kasi yung mga donors naman na ma-motivate na magbigay sa isang foundation. Ang foundation kasi, ayon sa aking pagkakaalam, mga charitable institutions to Opo. Charitable, religious, minsan sports, cultural, educational development, veterans, and other welfare areas or causes. Oo. Ngayon, kapag halimbawa, ganito yung kanyang category, maaari nga naman siyang maging mapasailalim sa isang foundation. Pero kailangan linawin, ano ito, charitable ka? Asan ang mga donors mo? Okay. Kasi yung donors nagbibigay, Jen, Nelson, dahil ini-encourage natin yung magbigay ng donor kasi ang incentive naman nila, kabawasan ng kanilang income tax na babayaran tax incentive, doon sa isang taxable year na yon. Tama. Pero ang tinatanong ni Nelson kanina pa, buti naalala ko, yung po bang kinikita kanya nung Rapid Tulfo in Action ay klasipikadong donation? Opo. Kasi hindi ko alam, sapagkat ikaw, meron kang binanggit nung isang araw. Nung mga nakaraan na programa natin, kung income yun, paano magiging makaklasify na donor? Hindi naman nila dispute ko. Hindi naman sinasabi nilang mali yung tala na yun. Pwede ka naman makipag-ugnayan sa, ikaw naman ang anchor ng ating kayong dalawa ni Nelson. Pwede naman kayong pumunta sa BIR. Pwede nyo naman itanong, paano po ba yung income po ng Rapid Tulfo in Action, for example? Opo. Ito po ay sa amin kasi palagay, income. Paano po ba ito na itatranslate na donors o donation? Opo. Kung pwede po ba yun? Pwede naman kayong magtanong Hindi, kung sasabihin hindi, kita ito ng mga miyembro ng foundation. O kaya naman ay... hindi ka pwede kasing kumita. Ganun ba? Patay na. So paano nga yan kung paimbisigahan nila to, no? Kung mapatunayan nila na ito ay foundation and umi-income sila, ano kaya gagawin ni Kong Marcoleta? Kakasuhan kaya? Diba? Alam ko pwede kasuhan yan, diba? Kasi parang ginagamit mo yung foundation para hindi ka magbayad ng tax. Para yung lahat ng kinikita mo sa RTIA, hindi mo kailangan magbayad ng tax. Lahat sa'yo. Grabe, no? Paano kung mapatunayan? Kakasuhan kaya nila? Alam mo, mayroon sa batas kasi dyan. Alam mo, nasa National NIRC natin na sinasabi na yung pong nagme-may-ari ng foundation, hindi siya dapat makakuha mula doon sa donation. Donation ang tawag Opo. Na mas mataas sa 10% nung i-donate. Kasi nangangailangan din ng gastos din kasi yung foundation. Pero hanggang 10% ka lang kapag ka individual donors. Ngayon, pagka halimbawa corporate donors, hanggang 5% ka lang. Mas mababa doon sa donor. Ang tanong ngayon, yung bang income classified na donor sa kung isasangkot natin halimbawa yung kahulugan ng foundation na kanyang isinumite sa SEC. So, kailangan ninyong kailangan ninyong busisiin yun. Kasi halimbawa yung kita niya po sa YouTube, kita niya sa Facebook, kita niya sa mga social media account. So, di magpatawag ka ng congressional inquiry dito sa programang ito. Para tawagin mo yung gusto mong tawagin mo yung BIR. Alam mo kung ganun, yung kita na ganun, tapos ipinasok mo sa foundation, na tatanggal ba yung income tax nun? Hindi nga, tinatanong ko nga kung makaklasify na donation yun, income yun Kasi sa batas natin, pagka-income, magbayad ka ng income tax. Yes, bago mo ipasok. Ang income tax natin, 30%. Grabe, no? Diba? Parang parang greediness yung nangyayari. Kung totoong kung totoong foundation, itong RTIA, diba? Ang greedy ni Rapid Tulfo. Para gamitin niya yung foundation para hindi sila magbayad ng tax. Diba? Kung totoo na foundation yan. And kung totoong foundation nga, hindi po pwede yung ginagawa niya na may income siya sa YouTube. Pero hindi naman sure si Kong Marcoleta, no?
kung paano na i-classify nga naman yung income niya sa YouTube or sa ibang social media, sa ibang SOCMED, no? Kung yun ba ay pwedeng i-classify na donation. Pero I think parang hindi naman kasi income yan di ba? Income yan Kasi pagka may revenue ka, pagka sahod mo may kaltas na agad, siguro ayaw niya madoblehan ng kaltas. Opo. So, ngayon, kung sasabihin mo exempted ka, tawagin natin ang BIR. Mr. BIR, Oo nga naman. alam ko mayroong patakaran kung paano ang isang foundation ay exempt sa pagbabayad ng tax. So maganda to pagka inimbestigahan to nila ng saganang mamamayan. At pag nakakuha sila ng mga evidences na nagpapatunay na ang TIA ay foundation, abangan natin to dito. Di ba? Magandang abangan to. Sana nga imbestigahan nila. Bawa. Opo. O di, i-guide tayo ng BIR. Siguradong meron naman silang mga patakaran dyan Di ba? Ngayon, kung lumitaw halimbawa, hindi po pwedeng maging donation yan. Income po yan. O papasok ka ngayon. Oo. O income po pala yan. Nagbabayad po ba? Tingnan natin yung financial statements nila. Yung audited financial statements. Hindi ba yung Rapid Tulfo in Action nagsimula 2018? O 2024 na ngayon. Ibig sabihin, 6 na taon na nakararaan. Opo, oo. O edi ngayon, pasabihin mo yung audited financial statements niya for the last 6 years. Okay. Makikita mo ngayon kung magkano yung ibinayad niya, no? At pagkatapos, donor ba yan o income? Kasi diyan mo makikita yung calculation mo na pinakita nung nakaraang programa natin na makinikita niya ang range niya is between 2.4 million US up to mga ganun po. Kaya nakuha natin ang range parang naglalaro sa 24 million pesos a month. Yan, opo. Donation ba yan o income? Yan ay tatanong mo sa BIR. Oo. Ngayon, pag sinabi ng BIR, hindi po. Ganito po kasi yung classification yan. Oo. Hindi po pwedeng magiging donation yan kasi po ang donation ganito po. Ang may exempt kasi yung donor hindi yung foundation ganun pala. May exempt ka kasi tinuring na nila na advance mo yun Yung nag-donate ang ma-exempt. Ang ma-exempt sa pagbabayad ng i-consider mo na kasama sa ibinayad mo na na tax. Pero hindi yung foundation pagkakaalam ko Opo. So yun pala yun, Ewan ko lamang kasi kung sila ba'y tumatanggap din ng donasyon. Kasi di ba meron din mga donor galing sa abroad Di ba? Yung mga foreign donor, kung meron din ba silang tinatanggap na ganyan? Pero kailangan nating usisahin din. Kaya kasi sa statement mo, makikita mo na yung donate mo, naibigay mo rin. Okay. Di ba? Kasi kapag yung donation mo, halimbawa, X amount, pagkatapos yung binigay yung naibigay mo naman na pantulong sang-ayon sa objectives mo, 1/3 lang nun di meron 2/3 naman na naiwan. Natitira, nga. Anong gagawin mo rito? Lalo pa po ito kung cash naman ang nakuha niyang kita sa social media accounts niya, di ba? Ayun. Kasi kung halimbawa, yung sabi natin, tinutulong ko po sa mga lumalapit sa amin dito. Mabuti po yun. Pero kailangan po i-account nyo kasi po kayo foundation po kayo. At ino-audit po kayo, di ba? Meron po kayong external auditor, meron po kayong internal auditor. So, doon malalaman kung napupunta nga talaga sa charity yung pumapasok na pera sa foundation. Di ba? So, kailangan, pag nagbigay ka, kailangan i-account nila yun. Meron kaya? Diba? Ano kaya yan? Mabuti, yan po sinasubmit nyo po sa SEC. Pwede nyo po bang bigyan nyo kami ng kopya? Ganun pala. Para mapag-aralan naman natin. Abusisi rin pala ito, no? Talagay mo na, Son. Yung palang pera ng foundation, hindi pwedeng gastusin sa kung ano-ano. Ang dapat lang, kung saan nakaukol yung foundation. Yun ang sinasabi ko kasi yung objective. Doon naka-ano yan. Hindi mo pwedeng ibigay ito sa mga ipang sweldo sa tao. Tingnan mo, Cultural and Educational Foundation. Siguro nagbibigay ka ng scholarship. Nagbibigay ka ng libro, mga pantulong sa pag-aaral. May specific pala dapat. Halimbawa, ngayon ang TIA, hindi ka sure kung ano talaga yung
kung saan sila nakakategorize na foundation, ano? Kasi lahat tinatanggap nila lahat ng kaso dun eh. Ay, hindi naman pala lahat. Yung pag lupa ayaw nila eh. So, ano ngayon? Saan ngayon ano ngayon yung nakalaan na, di ba? Yung RTIA. Yung mga feeding programo sa mga bata. Yan mga ganyan. kasangkot doon sa objective ng yung foundation. Objective pala. Kung sports naman yung foundation mo, namimigay ka ng mga bolang pang-pingpong, ng basketball, nagpapatayo ka ng basketball court, di ba? Tapos merong mga physical fitness kang inano sa mga manlalaro. Hindi, kaugnay ngayon ng layunin ng pagkakatatag ng foundation. Ang tanong mo ngayon, yung RTIA, ano yung layunin? Tumulong sa mga nag-aaway na mag-asawa. Halimbawa, naghiwalay. So yun yung ano niya. Dun yun ang objective niya, tumulong sa mga nag-aaway na mag-asawa. Ano pa? Gusto nating ang kanyang objective ay lalong pag-away-awayin ng may asawa at saka yung employer at saka yung manggagawa. At saka yung OFW, kung ano yung kanyang tayo mga kabitan ko, kasama niya na. Kailangan usigin niya yung mga agencies, halimbawa. Kung merong ganong layunin, halimbawa, ipakita niya na lahat ng kanyang mga ginastay ukol doon sa layunin na yun. Ayun. Kailangan malinaw yun. Ay. Paano mo ngayon yan? Paano mo re-restore yung ganong objective? Paano? Sige nga. Anyway, so abangan natin kung magaling din to si Nelson. Bagay na ito. Basa pa po kami. Okay. Ilan nga mga kamag, no? Ayun. Mukhang baka maimbestigahan na itong RTIA, no? At sana nga, kasi diba? Yung mga tao kasi, yung mga lumalapit dyan, hindi nila kasi alam eh. Hindi nila alam yung katotohanan. Or napapakinggan nila, kaya lang ayaw nilang paniwalaan. Sabihin, nainggit ka lang, kaya ganun. Diba? Pag narinig nila yung pag napapanood nila yung mga vlogs mo, diba? Sabihin, inggit lang yan. Kaya nyo ginaganyan si SRT. Diba? May mga mali po kasi. Diba? Kagaya niya, hindi lang naman po kami nakakakita ng kamalian ng RTIA. Diba? So, yun, sa mga Tulfonatics, sana mamulat na kayo. Totohanan. Ito malinaw dito. Yun nga lang, gusto rin makasigurado ni Kong Marcoleta, siyempre, abogado yan eh. Diba? Ganyan naman mga abogado eh. Sila makasigurado, yun ay totoong foundation. So, kailangan may mga ebidensya tayo. So, yun ang abangan natin. Baka mamaya ibisigahan nga nila at makakuha sila ng mga ebidensya. Baka natin kung ipapalabas nila rito. Alright? So, yun lang po at muli isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, gamitin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.